Sa previous episode, si Joe ay isang nakakakilabot na ninja na nagtatrabaho noon sa isang organisadong grupo ng mga ninja, subalit ang gawaing ito ay kanyang tinalikuran, dahil sa dala na rin sa gusto niyang mamuhay ng mapayapa kasama ang pamilya na kanyang binuo. Kaso lang, ang grupo na kanyang tinalikuran ay may kasunduan, na kung sino man ang aalis ay mahaharap sa isang delikadong parusa na kung saan papatayin ang mga ninja na tumalikod. Isa nga si Joe ang hindi nakaligtas sa parusang ito, ang kanyang mahal na anak at asawa ay pinatay ng mga ninja at kahit siya ay hindi rin nakaligtas at nagawa nilang mapatay siya, subalit sa di malamang dahilan nabuhay bigla si Joe at nagawa pa niyang bawian ang mga kalaban na pumatay sa kanyang pamilya. At sa pagpapatuloy ng ating recap, ang OZA ay nakabuo ng isang bagong sistema ng reaktor na lumilikha ng mas maraming enerhiya kaysa sa nakita ng mundo kailanman, at ito ay mas mahusay at mas mabuti para sa kapaligiran. Natural na may pagtutol sa paglulunsad ng kanyang mga reaktor ng enerhiya, na dulot ng mga taong nasa kapangyarihan na ayaw hayaang maging pambansang teknolohiya ang mga reaktor na ito, kaya't ang kalihim ng enerhiya ay ayaw pa sumang-ayon sa mabilisan na produksyon. Gayunpaman ay ibinunyag ni Joseph na siya'y naghanda at nagawang magtipon ng suporta mula sa ibang opisyal, alam ng kalihim ng enerhiya na walang paraan para ang mga tao sa listahang ito ay talagang pumayag na agad sa proyektong ito, kaya inaakala niyang marahil ay binayaran sila ni Joseph. Ang mga opisyal ay tiyak na nahikayat, ngunit tiniyak ni Joseph sa kanya na walang naganap na suhol at ito ay dahil sa banta ng kung ano pa ang gagawin sa iyo ni Yamaji kung pipiliin mong tumanggi, kaya doon ay hinimok niya ang kalihim na pirmahan na ito. Ipinabatid naman ni Emma kay Joe ang mga detalye ng master plan ni Yamaji. Ang plano niya ay hayaang gamitin ng OZA ang kanyang hukbo ng ninja at bilang lakas para mapabilis ang pag-unlad ng kanilang mga sistema ng enerhiya at kapag ito ay naipatupad na sa buong mundo, gagamitin niya ang bagong impluwensya para sakupin ang mga bansa mula sa loob. Matapos siyang maging tenyente sa ilalim ni Yamaji, napagtanto niya na ang organisasyon ay naging mga puppet lamang para sa OZA kaya't ngayon ang tanging landas na natitira kay Emma ay tulungan si Joe na wakasan ang lahat sa lupa. Samantala, kakasabi lang ni Mike kay Jason ng lahat ng nangyayari at si Jason ay naiintindihan naman na nagpapanik at ilang araw lang ang nakalipas, isa lang siyang tao na nagagalit sa kumpanya dahil sa pagtatanggal sa kanya pero ngayon, hinahabol na siya ng mga ninja dahil lamang sa dumating si Mike. Sinikap ni Mike na ipaliwanag ang mga bagay sa pagsasabing malamang ay tatanggalin din naman si Jason dahil sa pakikialam sa negosyo ng OZA, ngayong nailagay na niya ang kanyang sarili bilang target, ang tanging natitira para sa kanya ay patuloy na umuusad hanggang sa matuklasan nila kung ano ang sinusubukan na itago ng OZA. Pumayag si Jason na tumulong pero sa kondisyon na makakaya siyang protektahan ni Mike hanggang sa dulo at kahit noon, wala siyang magagawa hanggang sa makakuha siya ng computer na magagamit niya at naalala niya na may nakilala si Mike sa database ng OZA kaya tinanong niya kung sino si Emma. Marami si Mike na kailangang ipaliwanag dahil ngayon alam niya na si Emma pala ay isang spy mula pa sa simula. Sa OZA City lahat ng mamamayan ay kinakailangan ng dumaan sa mga mandatory checkpoints dahil sa gulo ng labanan kagabi. Sa isang truck sa tabi kasama ang isang hindi kilalang lalaki, sina Emma at Joe ay nagpaplanong tumakas at kapag natapos na ni Emma ang kanyang programa, kaya niyang pansamantalang patayin ang lahat ng elektrikal na sistema sa lungsod habang inililipat ang truck sa lakas ng gasolina at direktang dumaan sa checkpoint. Sinubukan ng mga gwardya na ipag-ana ang isang drone na tumugon sa kanila pero dahil sa pagbagsak ng mga sistema, wala silang magawa kundi panoorin habang nakatakas ang mga tumakas at paglayo nila sa lungsod. Tinanong ni Joe kung may ideya ba si Emma kung saan maaaring nandoon si Yamaji ngayon, pero sa kasamaang palad ay wala siya. Ang alam lang niya ay kailangan niyang ituloy ang kanyang plano at dahil sa kanilang mga kamakailang aksyon, napilitan siyang kumilos ng mabilis kaya kailangan din nilang gumawa ng kanilang susunod na hakbang. Ang kanilang susunod na target ay isa sa hindi pa natatapos na planta ng enerhiya ng OZA at pagdating nila doon, gagamitin nila ang enerhiya para sa pagpapalakas ng kagamitang gusto ko ni Joe, dapat ay may ilang portable na tangke ng enerhiya silang magagamit dahil magkakaroon ng operational test kinabukasan. Mula sa intel na nakalap ni Emma alam niya na andoon ang ibang mga tenyente para sa test, kaya naisip ni Joe na ito ang perpektong pagkakataon para pilitin silang ibunyag ang lokasyon ni Yamaji. Paalala ni Emma sa kanya na kailangan niyang manatiling focus habang lumalaban dahil mas maayos ang takbo ng kagamitang gusto ko kung hindi siya nadidistract.
Kaya kailangan niyang makahanap ng paraan para mapakalma ang galit na nararamdaman niya sa loob, pero mas madaling sabihin kaysa gawin at ng gabing iyon, ginugol ni Joe ang ilang oras sa pag-iisip tungkol sa pamilyang nawala niya habang si Emma naman ay nagtatrabaho sa pag-optimize ng performance ng mga gear para sa kanya. Alam niyang siya ay isang kahangahangang mandirigma pero determinado pa rin siyang gawin ang lahat para protektahan siya para kay Mary. Samantala sa operational test ay pinadala ang mga sundalo para lumaban kay Dilly na gumagamit ng kanyang suit sa maximum na kapangyarihan. Akala ko para sa test ito pero sa totoo lang ay sinisira niya lang ang leeg ng mga ito. Dahil sa kaya niya habang nangyayari ito lahat, si Joseph naman ay nasa isang jet sa itaas ng field kasama ang Ministro ng Defense at tinanong niya kung humanga ba ito sa nakikita. Bagaman sa kasalukuyang kapasidad ng baterya ay gumagana lang ito ng mga 5 minuto kapag ginamit sa buong kapangyarihan, ang mga suits na ito ay maaaring maging isang puwersang dapat pagbilangan sa loob ng planta ng kuryente. Ang operational test ay isinasagawa kasama ang energy systems at ito ay sinubukan lang gamit ang gear ni Big D. Hindi ito sumabog kaya mukhang matagumpay ang test pero may iba pang bagay na pinagtutuunan ng pansin ni Big D sa ngayon. Nasa base din si Emma at kakasecure lang niya ng isa sa mga tangke ng enerhiya. Malapit na sana siyang makabalik kay Joe nang biglang lumitaw si Big D at inatake siya gamit ang mga lumulutang na alupihan. Wala siyang laban kay Big D dahil wala siyang dalang gear kaya't sinubukan niyang tumakas sa halip. Muntik na siyang mahuli ni Big D kaso sa huling sandali, dumating si Joe mula sa kisame at hinadlangan ang mga alupihan at kinilala ni Big D ang suit ni Joe bilang tipo ng mandirigma at lagi niyang gustong subukan ang sarili laban sa isang karapat-dapat na kalaban, kaya nag-alok siya ng isang kasunduan. Alam niya na gusto nilang malaman kung nasaan si Yamaji ngayon, kaya kung makikipaglaban si Higan sa kanya ng isa sa isa at manalo, ibibigay niya ang impormasyong iyon at di maganda ang pakiramdam ni Emma dito dahil amoy bitag ito. Pero kailangan pa rin nilang harapin siya kaya wala silang pagpipilian. Si Big D ang unang umatake at inilunsad niya ang kanyang mga alupihan kay Joe habang ito ay nadidistract. Pagkatapos ay sinipa siya ni Big D pabalik sa isang pader at pinapalibutan ng kanyang alupihan ang katawan ni Joe habang patuloy siyang umaatake. Hindi maganda ang itsura ng laban para kay Joe, kaya nag-iisip si Emma ng paraan para mailagay sa kanyang pabor ang laban at sa ngayon, wirelessly nagre-recharge si Big D ng kanyang suit gamit ang isang reactor system at kung mapatigil ito ni Emma, baka magkaroon ng pagkakataong lumaban si Higan. Pero hindi ito magiging madali dahil may pinadala na rin si Big D na isa sa kanyang mga alupihan para habulin siya. Nag-uumpisa ng makabawi si Joe laban kay Big D habang napapatay niya ang isa sa mga alupihan at naiwasan ang karamihan sa mga kasunod na atake. Sa panig ni Emma ay ipinapakita niya kung gaano siya kagaling at tunay na lumalaban habang iniwasan niya ang alupihan at ginamit ang kanyang kagamitan para ihinto ito sa mga bakas nito, ngunit may isa pang alupihan ang humahabol sa kanya. Subalit si Emma ay mahinahon lang at biglang hinugot ang isa sa mga energy cores at ginamit ito bilang pansamantalang granada upang pasabugan ito pati na rin ang power generator. Pagkatapos hamupa ang alikabok at napagtanto ni Emma na ginawa ng pagsabog na hindi matatag ang gusali kaya napilitan siyang umiwas sa ilang naglalaglagang debris. Gayunpaman, nagulungan siya papunta sa isang bahagi ng sahig na bakante sa ilang kadahilanan kaya siya ay nahulog at wala ng pag-asa pa sana na makaligtas at sa kabutihang palad, bago siya tuluyang masaktan sa pagbagsak, nasalo siya ni Joe bago pa man maubos ang lakas ng kanyang suit dahil sa pagkasira ng generator. Natigil ang supply ng kuryente sa mga suit, ngunit madali pa rin sana silang tapusin ni Big D sa pamamagitan ng pagtawag ng backup, subalit hindi niya gagawin iyon dahil hindi iyon ang estilo niya at mas pinipili niyang maghintay ng susunod na pagkakataon para makalaban ng patas kay Joe. Sa kabila nito, nagawa ng dalawa na makalabas sa base ng buhay at habang tinutulungan ni Joe si Emma na maglagay ng benda, tinanong niya kung bakit siya nagpupumilit protektahan siya at alam niya na sinabi niyang para ito sa kahilingan ni Mary kaso sa parehong oras, hindi naman direktang hiniling sa kanya ni Mary na gawin ito. Tama siya, hindi naman talaga hiniling sa kanya ni Mary na gawin ang anuman pero ginagawa niya ito para sa sarili niya. Biglang nakatanggap siya ng alerto na may nagbukas ng kanilang computer car at sina Mike at Jason ay nakakuha ng naturang kotse sa hindi masyadong legal na paraan. Hindi na siya maaaring bumalik sa pagiging isang regular na ahente ng FBI pagkatapos nito, pero ayos lang iyon sa kanya basta't makakatulong siyang protektahan ang mga inosenteng mamamayan mula sa kapahamakan.
Sinusubukan ni Jason na baliin ang encryption na inilagay ni Emma sa kotse pero masyado itong matibay para sa kanya. Sa antas ng encryption, maaaring sabihin ni Jason na si Emma ay talagang isang henyo pagdating sa computer, kaya marahil ay mayroon pa siyang hindi nalalaman tungkol sa kanya at bigla na lang nagbukas ang radyo sa sarili nito at nakilala ni Mike ang kanta, na nagpapaalala sa kanya ng isang alaala nila ni Emma. Ito ay noong kakasali lang niya sa FBI at naitalaga bilang partner niya, dinala niya si Emma sa isang bar upang pagsabihan dahil sa masyadong pagkilos ng mag-isa, ngunit hindi nakita ni Emma ang dahilan para umasa sa kanya. Sinubukan ni Mike na kumbansihin siya na dapat siyang matutong magtiwala sa kanya pa dahil ang mga partner ay maituturing na pamilya, ngunit hindi pa rin siya itinuturing ni Emma bilang pamilya at nakikita siyang nakakahiya. Bagaman unti-unti na siyang nagiging malapit kay Mike, nagrereklamo si Mike na palagi nitong sinisira ang kanyang mood dahil sa kanyang ugali, pagkatapos ay sinimulan niyang kumanta para pasayahin ang lahat, natunton ni Emma ang kanyang kotse at nahanap sina Mike at Jason. Hindi nila alam ang gagawin kaya nagpanik si Jason at nagbato ng mga paputok sa kanila, lumabas si Mike at sinubukan na mag-judo throw sa lalaki ngunit hindi gumalaw si Higan ni 1 pulgada dahil sa kanyang abs na kasing tibay ng bakal. Ngayong alam na nilang walang banta at umupo sila para mag-usap. Ngayon, alam na ni Mike ang buong kwento na si Emma ay isang ninja na ipinadala sa FBI bilang isang spy, gayunpaman ay ipinangako niya na wala siyang kinalaman sa tangkang pag-alis kay Mike at sinusunod lang niya ang mga utos. Pero hindi ito nagpapagaan ng loob ni Mike at sinabi niya na kailangan niyang magpahinga para maproseso ang lahat ng ito ngunit nang lumabas siya, nakalimutan niya ang mga paputok sa sahig at tuluyang nahulog sa mga ito. Kinalaunan, binigyan ni Emma ng paunang lunas si Mike at humingi ng paumanhin sa pagtago ng katotohanan sa kanya ng matagal na panahon, pero hindi siya talaga sinisi ni Mike dahil mayroon siyang dahilan sa paggawa nito. Pareho silang handang gawin ang lahat para protektahan ang mga inosenteng tao dahil iyon ang nais ng anak na babae ni Mike bago ito namatay. Hindi niya nagustuhan na hindi alam ang katotohanan ngunit hindi rin siya nagagalit kay Emma sa pagtago ng mga bagay sa kanya. Nagkasundo ang dalawa sa isa't isa at kinabukasan, ginugol nila ang ilang oras sa pagtingin sa ebidensyang nakuha nila tungkol sa plano ng OZA na gamitin ang kanilang teknolohiya para kontrolin ang lahat ng infrastruktura ng enerhiya sa buong mundo. Gayunpaman kahit na mayroon silang video bilang pruweba ng nilikha ng OZA, mabilis itong maaaring maituring na peke kung susubukan nilang gamitin ito bilang ebidensya dahil sino ang maniniwala na gumagamit ng mga suits na OZA ang mga ninja. Pero hindi ito nangangahulugang maari na lang silang umupo at panoorin na lamang silang sakupin ang kontrol ng mundo, samantala ay nahihirapan si Joseph na harapin ang mga kahihinatnan ng mga atake na ginawa ni na Joe at Emma. Tiniyak niya sa mga ministro na mapapanatili niya ang kontrol sa sitwasyon ngunit walang kasiguruhan na kaya niyang panatilihin ang kontrol. Kaso dito muna magtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.